Kasi ang nagmamahal, hindi puro hingi, kundi nagbibigay. Pupuntahan ka lang nila, bibisitahin ka lang nila pag may kailangan sila sa'yo. So, it's okay din dahil may dignidad ka, di ba? Dahil nilalapitan ka. Pero deep inside, alam mo na ang tunay na nagmamahal na anak, sasamahan ka kahit anumang mangyari. Sa hirap at ginhawa, hindi ka pababayaan. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyung may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. Sometimes, yung mga bagay na ipinaranas natin sa mga anak natin, emotional pain and physical pain or even spiritual pain, yung pain na hindi mo naturuan spiritually ang anak mo tungkol sa paano matakot sa Diyos, paano matakot sa magulang, yung takot na may pagmamahal. Hindi dahil inuobliga, dahil ginigilt trip, tama ba yung trip ko? I mean yung word ko. Hindi dahil feel guilty mo yung anak mo para tulungan ka. Hindi ganon. May mga magulang na sa umpisa, ay hindi kita hihinga ng tulong pagtanda ko. Pero pag nakikita niya na yung mga magulang na iba ay tinutulungan ng anak at minamahal. Kasi tinuruan ng maayos ang mga anak. Naiinggit siya. So, nagbibigay lang po ako ng example kasi may mga magulang na gano'n na mapagkunwari, ipokrita, hindi raw aasahan ng anak. Pero nakakalimutan niya, natatanda siya, manghihina at mawawala ng lakas, mawawala ng kakayanan. Doon papasok yung mga anak na dapat mangalaga at magmahal sa mga magulang na wala ng lakas. Ano po? Kasi ang pera, kahit pa mapera ang mga magulang, kahit pa naghanda ka ng marami dyan, yung may kaya yung may kakayanan. Kasi case-to-case basis yan eh. Hindi yan makakasapat sa iyong pagtanda kung ang mga anak mo ay lalapit lang sa'yo para humingi. Hindi para alagaan ka, mahalin ka, kausapin ka, samahan ka, intindihin ka, mahalin ka. Kundi dahil humingi. Hindi na pagmamahal yon. Kasi ang nagmamahal, hindi puro hingi, kundi nagbibigay. Pupuntahan ka lang nila, bibisitahin ka lang nila pag may kailangan sila sa'yo. So, it's okay din dahil may dignidad ka, di ba? Dahil nilalapitan ka. Pero deep inside, alam mo na ang tunay na nagmamahal na anak, sasamahan ka kahit anumang mangyari. Sa hirap at ginhawa, hindi ka pababayaan. Hindi dahil mamahalin ka, dahil may pera ka lang. Napakalaking bagay na magsumikap ang mga magulang na makapagtabi para sa sarili. Pero, unfortunately, hindi lahat ng magulang ay ganito. Kasi lalo na sa mga solo parents na mahirap din naman, no? Kahit hindi solo parents, sa mga magulang na mahirap din naman, na itinaguyod lang na mapagtapos yung mga anak dahil obligasyon nga niya, di ba? Mahalin ang mga anak. Pero hindi na niya nabigyan ng pansin yung pansarili niya. Kasi hindi na nga sapat. Di ba? So balansihin po natin ang pagmamahal, ang the best na pag mahirap ang magulang, ang the best na magagawa natin ay ipaintindi sa mga anak natin yung pagmamahal na binibigay natin. No, itrato natin sila ng mabuti, wag natin silang basta-bastahin, ingatan natin ang damdamin nila, ang kanilang isipan, gabayan natin sila para doon malaman ng mga anak natin na naturuan sila ng mabuti, morally, spiritually. May tamang values, tamang paniniwala, tamang pagpapahalaga. Yun po ang importante. Huwag tayong maging ipokrita sa mga anak natin na sasabihin natin hindi natin sila kailangan pagtanda natin. Kailangan ng sino man ang may dadamay at magmamahal. Ang mga magulang tumatanda, nanghihina. Ang mga anak lumalaki, lumalakas. So, nababaliktad ang sitwasyon.
ang design ng Panginoon is for the family. Kaya nga may family to take care of each other, not because of guilt, not because of puwersahan, dahil obligasyon, kundi out of love. Out of love, out of decency, and out of obedience sa Panginoon. Okay po? Real talk tayo sa comments. Comment down kayo. Medyo napaka-sensitive ng topic, kaya pati ako na nahihirapan akong pero alam niyo naman ako na talagang vocal ako, and binabalanse ko yung lahat ng sasabihin ko. Kasi iba-iba nga naman ang sitwasyon ng tao. 'Di ba? Iba-iba ang sitwasyon ng tao. May mahirap, may mayaman, at wag din sabihin bakit hindi pinaghandaan, bakit ka nag-asawa ng wala. Tanungin niya mga magulang, maraming mga mahirap. So kung mahirap ka na, wala ka ng karapatang mag-asawa. 'Di ba? So wag niyong basta sasabihin yun sa mga tao na mga arogante at masyadong mayabang. Wag niyong sasabihin yun, kasi pag pinalo kayo ng Panginoon, malalaman niyo yan. Wag tayong masyadong nakatuon sa pride and arrogance na bakit hindi pinaghandaan, bakit may mga sitwasyon na hindi natin napanghahawakan. Ang tao, pag may pamilya na ang magulang, nakatuon na lahat sa anak At kung kulang pa, hindi sapat. Hindi sapat yung kakayanan, yung abilidad, yung connection, hindi sapat yung pinag-aralan. So, yung income ay hindi rin ganun sapat. Naintindihan po ninyo? Hindi ganun sapat. Kaya huwag tayong magmayabang. Ang kailangan natin mag-intindihan, magmahalan, at panatiliin natin ang pagkakaroon ng takot sa Panginoon. Okay, medyo malalim na. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share, and comment down po para napag-usapan natin ito. And mailabas nyo kung anong mga nasa isipan nyo, tungkol sa ating issue ngayon. Tungkol sa ating video ngayon. Thank you so much for watching. See you in my next vlog.